So yo, what's up mga ka-team Daddy Frankie and welcome back for another video dito sa ating munting channel, Pikwa Official at your service mga kababayan. So ngayong gabing ito mga kababayan, magbibigay po tayo ng reaksyon hinggil nga po dito sa kumakalat no na video at nagkakaroon ng singalot po no sa pagitan na ginagawa ng issue sa pagitan ni Daddy Frankie at ni Sir Tekram na kung tutuusin wala naman pong hindi naman siya big deal at all, 'di ba? Wala naman po talagang issue 'yan. Pero syempre hindi po mawawala, okay, yung bobo at tanga, okay, dito sa social media, lalo-lalo na po sa ganitong klase ng platform na hindi naman talaga nakakaintindi ng salitang respeto, mga kababayan. So since hindi nakakaintindi ng salitang respeto, itong tao na ito, mga kababayan, bibigyan natin siya ng reaksyon, mga kababayan, para po malinaw, no? Itutuwid natin yung baluktot niyang pag-uugali, itutuwid natin yung baluktot niyang pananaw regarding po sa pakikipagkaibigan. Okay? Kasi hindi niya naiintindihan dito, ang akala niya may gamitan na mangyayari. Ang akala niya is magkakaroon ng collaboration itong si Tekram at si Daddy Frankie or itong Team Daddy Frankie at Team Tekram na which is hindi niya po na-elaborate sa kanyang YouTube channel or hindi niya na ipaliwanag ng maayos sa kanyang sa kanyang platform, which is sa mga viewers niya na nanonood sa kanya during her live, mga kababayan. So eto po, dito nagkakaroon ng bagay na pinagdidiskusyonan ng mga iba't ibang channel, okay, sa mga ganitong klasing tanga na gustong influencer wannabe, defender wannabe, or vlogger wannabe. Okay? So eto po, papakinggan natin at punto per punto sasagutin natin yung kanyang mga akusasyon. Okay? Oh. Kailangan itikam ang katulad kasi nabuhay siya na hindi nakikikulab sa mga charity jobber. No? Hindi po si Tikram, no? Hindi po si Tikram ang ulitin natin kailangan itikam ang katulad kasi nabuhay siya na hindi nakikikulab. Totoo naman. Hindi naman talaga kailangan ni Tekram ng kakulab kasi nabuhay naman talaga siya ng hindi nakikikulab. Pero bakit ka pumunta ate sa ganong klase ng teorya? Bakit ka tumalon sa ganong klase ng argumento, ate? Ito po yung mukha ni ate, pakita natin. Yan po, okay? Maliwanag So eto mga kababayan, nagbibigay siya ng isang klase ng opinion or argumento niya na hindi siya sure kung ano ba yung tinutukoy na collab. Ano ba yung isang collaboration? Ang isang collaboration po para sa mga vlogger literally ay nagjo-join force po sa isang content. Okay? Yan po ang tinatawag na collaboration. Okay? Magkaiba naman yung collaboration dun sa nag-meet lang. Okay ate medyo i-orient kita ng bahagya dun sa katangahan na umiral sa utak mo na hindi mo naiintindihan, 'di ba? Kasi ate, no, bago ka maging defender sana o reactor ni Tatay Tekram or ni Sir Tekram, you have to make sure dapat malawak ang analyzation mo. Dapat malawak yung capacity ng pag-intindi mo sa isang klase ng argumento na itinatalakay mo sa iyong page or sa iyong channel. Kasi yung argumento mo rito ay sablay talaga eh. Paano ka tumalon or paano mo naisingit diyan sa iyong content yung salitang collaboration? Wala naman totally talagang collaboration na nangyari sa Tekram, sa meet and greet ni Tekram at ni Daddy Frankie. Diba? Doon pa lang ang bobo na ng argumento mo ate. Sorry to say pero nabobobohan ako dun sa argumento mo na yon.
Natatangahan ako, sobrang natatangahan ako the way you express your feelings, the way you express your opinion. Okay? Hindi opinion to, actually criticizing itong ginagawa mo. Kaya na-criticize din kita dito sa kabobohan mo, no ate, sorry to say. Oh. Sa mga charity jobber. Oh. No? Hindi po si Tikram, no? Hindi po si Tikram ang nagsabi na nagkukulapos na sila po ang pumunta sa tahanan na Tikram. No? Sabi ko nga po, kasi Frankie, ngayon pa lamang po bumukas po yung channel niya. Oh, 'di ba? Oh, dinisregard niya agad or diniscredit niya agad yung kapasidad, no? Ng pagkakakilala niya kay Daddy Frankie. Kinutya niya, may pangungutya agad eh. Ngayon pa lang daw umuusbong ang channel niya ni Daddy Frankie. Okay. So, compare daw kay Tekram. Okay. So, ngayon, ibabalik ko sa iyo yung katangahan mo ate. Ano? Kung sabihin ko sa iyo ngayon na kung ikukumpara din yung channel mo sa Team Daddy Frankie, kung ngayon lang din nag-uumpisa ang channel ni Team Daddy Frankie at ngayon lang din nag-uumpisa ang channel mo, anong pinagkaiba nyo? Mas sikat si Daddy Frankie, 'di ba? Ibig sabihin. So parang gano'n ang pinapalabas mo saan? Sa mga viewers mo, 'di ba? Nagkakaroon ka na agad ng comparison between Team Daddy Frankie at kay Tekram na pagsisimulan ng gusot or ng issue dahil sa kabubuan at katangahan mo, ate, 'di ba? Unang-una, reactor ka, defender ka ng Tekram, pero no, sorry to say ate, ikasisira ka po ng community ni Tekram. Oh, nananawagan ako Sir Tekram, bilang isang birador, okay? Nananawagan ako na yung mga ganito kailangan salain nyo to. Tech June, Sir Tech June, yung mga ganitong klase na bobo kailangan i-orient ito. Kasi ito yung pagsisimulan ng toxicity sa channel nyo. Ito yung pagsisimulan yung ganitong klase ng bobo at tanga na inutil, no? Tarantada, minuminuto. Ganito yung pagsisimulan ng pagbaksak ng community nyo dahil ina-allowed nyo na magkaroon kayo ng reactor na klase ng ganitong klase ng reactor. 'Di ba? Sorry to say pero pusang gala nung kami ang nagde-defend sa Tekram community, mga kababayan, never ever namin, okay, pinahiya or never ever namin tinira yung mga bumibisita sa Tekram community or sa Tekram sa bahay ng mga Tekram. Never ever po, no? Hindi po namin inano yan, hindi po namin inano yan, question yan. Pwera lamang kay Banang. O, kilala naman siguro ni Sir Tekram, nila Tek Jun, kung sino yun si Banang, na hustler na sa pambubudol. Oo, sa mga charity dahil nakasama rin namin yan. No, yun lang yung tinira namin ng husto dahil gustong kunin si Dave. Magkaiba kasi yun eh. Yung pagbisita kasi ni Banang Toriang, mga kababayan, no? Yun po, yung jowa ni Bawaw, makapogi. Shoutout pa rin Bawaw. Mag-move on ka na kay Banang, no? At mag-focus ka dyan sa sagingan, okay? So, itong issue na ito, wala namang collaboration na sinabi si Tatay Tekram nila at itong si Daddy Frankie. Wala pong sinabi na magko-collab sila sa isang charity vlogging. Wala pong ganun. Eto lang, hindi ko lang alam sa tanga na ito kung bakit nagrarant siya, nagrant na lang siya ng mga ganyang bagay, pumunta siya sa konklusyon na ganyan at pag elaborate sa kanyang mga viewers, alam ko yung pinupunto niya eh. Alam niyo kung ano yon? Issue. May mai-content siya, may mai-topic siya. Well, congratulations, 'di ba? Dahil napansin ka ng mga Team Daddy Frankie reactor at ng mga Team Daddy Frankie defender. At isa na ako doon sa pagiging successful mo, napansin ko yung katangahan mo, ate, no? At gustong-gusto ko talaga 'yan. Bilang isang defender,
ng isang community or ng isang tao, gustong-gusto ko 'yan. Gustong-gusto ko 'yan yung bibira ko, babasagin ko yung mga tangang tao pagdating sa mga ganitong klase ng argumento. Ano? Oh, Stable na po yan, oh. mga katisip, mga katikram. So, Mm. yung pagpunta po nila sa tahanan nila Tikram, Oh. ibig sabihin, no, ilalay yung Tikram, no? So, Mm. ayun nga, no? At huwag niyong sabihin na dahil sikat na, no? Si Carmity. No, kung titignan po natin ang istorya nila, yung dalawang Actually, wala naman ate, wala naman. Yan yung sinasabi kong katangahan, kabobohan eh. Wala naman nagkukumpara eh. Wala naman wala naman kung tutuusin issue, no? Dahil yung dalawa na yan, literally magkakilala yan. Literally alam nila yan. Napapanood nila yan si Daddy Frankie, napapanood ni Daddy Frankie si Tekram before pa. Okay? Literally, alam nila yan. Okay? So, kayo lang na mga bobo at tanga na reactor, no? Na mga natirang reactor diyan, no? At defender diyan, kagaya mo na ikaw na sumisimbolo, nakakahiya. No, nakakahiya dun sa matitinong reactor, mga kababayan. Nakakahiya dun sa mga matitinong defender ng Tekram community. Nahaluan kayo ng ganitong bobo at tanga, 'di ba? Oo. No? Kilala nyo ba 'to? Rolly, Rolly TV Vlogs at Noy PH at kay kay Ate Michelle Hapina. Kilala nyo ba 'tong kulugo na ito? Kasi kung kilala nyo ito, sabihan nyo ito, mapapalaban 'to. 'Di ba? Hindi sa pero pag ganyan tanga-tanga, 'di ba? Ganyang kabobo sa mga ganitong klase ng argumento, 'di ba? At pananaw sa buhay, feeling nila reactor na sila, kaya na nilang 'di ba, makipagdebate sa mga ganitong genre natin. Pakipagsabihan nito mapapasubo sa amin ni Ballpoint Man 'to. Oo, mapapasubo literal 'to sa amin ni Ballpoint Man. Kilala nyo kami simula ulo hanggang paa. Hindi namin palalampasin yung mga ganitong klase ng katangahan, 'di ba? So kung ano nyo 'to, kilala nyo 'to, pakipagsabihan po na ayusin yung kanilang pagsasalita, ayusin yung kanilang ibo-vote out na issue or gagawing issue para lang pumatok ang kanilang channel. Okay? So, swerte mo ate at napansin ka namin dahil bibigyan ka namin ng oras at this time, at this moment. Ha? Bibigyan ka namin ng oras, sigurado 'yan, no? Bibigyan ka namin ni Ballpoint Man ng oras, no? At sa hindi nakakaalam, alam niyo naman siguro na talagang dati pa naming sinusuportahan si Daddy Frankie, even ang Manalastas family, 'di ba? Even si Dave noon way back before na tagapagtanggol kami ni Dave, 'di ba? Sila ay dinidepensa namin ng Timberador. Okay? Sa Timberador kasi wala kaming pinipili as long as gusto naming at karapat dapat namang suportahan kagaya ni Tekram at ni Daddy Frankie, susuportahan namin at ipagtatanggol namin 'yan. Pero this time around may foul ito tong kulangot na ito, tong babae na ito. Sorry ate, pero naku mapapalabang ka ng husto. lalo na po na ilan po, Mm. parang ano yan no, mga ka-BC, kung kasikatan lamang din ang pag-uusapan, no? Kasikatan daw. Hindi pa rin po mapapantayan, no? Yung kasikatan ni Tikram, Oh, ayan, oh. 'Di ba nagkakaroon na siya ng comparison mga kababayan. Medyo nanggigigil ang itlog ko dito. 'Di ba? Medyo nanggigigil ang kalamnang ko rito, yung laman lupa ko mga kababayan dahil ginagawan na niya ng issue si Tekram na supposed to be hindi dapat. Ginagawan niya ng issue si Tekram at si Daddy Frankie. Nako ate, parang gusto kita makadebate, no? Parang gusto kitang akyatin minsan sa iyong munting channel, no? At makadebate kung saan nagmula
yung theory mo na ganyan at saan nagmula yung argumento mo na ganyan. Kasi ang bobo ng argumento mo, solid. No? Hindi mo naiintindihan, ate, kung ano yung sinasabi mo rito. Gumagawa ka ng apoy na hindi mo kayang puksain. 'Di ba? Gumawa ka ng way para mapasok ka ng timberador. Gumawa ka ng way para mapansin ni Ballpoint Man ng mga reactor ng Team Daddy Frankie. Gumawa ka ng way para mapasok ka ni Birador Pikwa at ni Pikwa Official, 'di ba? Oh. So, nako, ate, mapapalabang ka sa mga ganitong klase ng topic, sa mga ganitong klase ng diskusyonan. Kasi ang bobo ng ano mo rito, solid. Napaka-solid, no, ng ginawa mo rito. Gumawa ka ng issue na hindi naman nararapat. 'Di ba, mga kababayan? Kayo ba, comment down below kung agree ba kayo sa ginagawa. Ganito ba dapat ang pagre-react? Ganito ba dapat ang pagano? Kasi ako bumibira ako, mga kababayan eh. Etong video na to, bira to. Binibira ko po siya, hindi po ako nagre-react or hindi umaandar ang pagiging reactor ko. Okay? Ako po ay bumibira sa mga tampalasang kutong lupa na ganitong klase. Okay? Dahil nakakaawa yung takbo ng pag-uutak nito, mga Team Daddy Frankie. Dahil ito yung sumisimbolo ng ikakasira ng isang community na ginagalawan. Oh. Imbis na maayos yung community nyo, gumagawa siya ng ingay para mapag-usapan siya at yung community masira. 'Di ba? Kumukuha siya ng simpatya sa mga viewers niya, 'di ba? Para ang lumabas masamang tao, si Daddy Frankie at manggagamit. Ganun yung lumalabas sa kanya sa bunganga niya Ganun niya kung paano niya i-express yung pagka-famous or pagka-kilala ng tao sa Team Techram. No doubt na po dun given na yun. Sikat na talaga si Techram before pa. Wala naman nagdidis ano nun. Okay, wala naman nagdi-discredit nun kay Techram, mga kababayan. Etong tanga lang na to, ay kailangan pa niya ipa-emphasize yung mga bagay na yon na which is hindi naman kinukundi na yon ng Team Daddy Frankie. Hindi po kinukundi na yon, 'di ba? Bakit mo ipapasok yung ganyang klase ng argumento, tanga ka, 'di ba? Hmm. Tuloy natin. Ngayon, sikat pa rin siya, Mm. no? Gusto ko lang sagutin ito, no? Baka rinig na naman yung mga bashers yan. Isusumbong, no? Kay Frankie, no? Ako sa isang tao na ganito raw sinabi ni Tiisin, sabi ko nga po, kasi Frankie, ngayon pa lamang po bumuusbong yung channel niya. City Crab stable na po yan, mga katising, mga katikram. Alam mo, ate, doon sa salitang umuusbong, matagal na yan, ilang taon ng vlogger si Daddy Frankie. Huwag tayong tanga rito. Huwag mong pairalin yung tanga mo. So parang sinasabi mo, si Daddy Frankie, hindi pa stable yung channel niyan. Tanga, stable na channel niyan. Huwag tayong pakabobo rito. Huwag mong gawing bobo at tanga. Pagka nagkaroon ng channel ang isang content creator, kahit ikaw, yung channel mo stable na yan. Nandyan na yan. Alam mo ba yung salitang stable? Gaga ka. Hindi mo kasi naiintindihan yung salitang stable eh. Pag gumawa ka ng isang channel, okay, at yan ay patuloy mong ina-uploadan, stable na yan automatically at wala kang violation, stable na yan automatically. Okay? May kita man yan o wala, stable na yan. Nandiyan na yan, mapapanood na ng publiko yan kahit 300 lang nanonood sa'yo, 150 katao. Meaning to say, stable na channel mo. Yung sinasabi mong stable, hindi mo naiintindihan yung salitang stable, ate. My goodness, oh. Oo, pinapahiya mo yung community ng iniidolo rin namin. Isang araw sa buhay namin, pinagtanggol namin community, which is ang Techram community. Napakabobo mo doon, ate, sa totoo lang, no? At kung meron man, no, sinasabi mo na mga basher at magsusumbong kay Daddy Frankie na ano, na ganyan. Mali kasi Sa totoo lang, mali yung atake mo, mali yung explanation mo, mali yung ano mo.
argumento na ginagamit mo. Sa totoo lang, maling-mali. Dahil gumagawa ka ng isang klase ng komosyon na hindi mo kayang puksain, sa totoo lang. Gumagawa ka ng isang klase ng apoy na panigurado, demanda, mauuwi sa demanda yung ano mo, yung sasabihin mo, 'di ba? Ay magdidemanda ako, ay mag-aano ako. Kasi iba yung mga kinalaban mo, iba yung mga pinapasok mo, ate. Maghulos dili ka, 'di ba? So baka hindi mo kayanin yung mga pinapasok mo or yung may posibilidad na makalaban mo pagdating sa ganitong klase ng argumento kasi magiging bobo at tanga ka talaga sa amin, promise. 'Di ba dito pa lang sa reaksyon ko na 'to, no, na napakabobo mo na. Oo, napakabobo mo na, solid. 'Di ba? Oh, naggagawa agad kayo ng isang klase ng issue, nagbabato agad kayo ng isang klase ng issue, 'di ba? Na wala kayong batayan, basihan, at wala kayong mga tamang argumento. Ginagawa nyo agad ng issue, palibhasa kasi 'di ba, alam nyo 'pag issue, sikat. 'Pag alam nyo 'pag issue, pag-uusapan. Alam nyo 'pag issue, kikita kayo. 'Di ba? Pero nagkamali kayo ng pinasok na issue. Oo. Oh, so sinimulan niyo 'yan, ate, kung sino man yung mga kaibigan mong reactor diyan at defender na handang mag-defend sa kagagahan mo, let's get it on, 'di ba? Hindi kami sa nangahamon, pero kung yuyurakan niyo yung pagkatao ng isang Daddy Frankie, dun tayo magkakatalo-talo, 'di ba? Do'n kami hindi papayag na bilang isang defender at reactor ng isang mabait na Team Daddy Frankie. Oh, etong mga taong ito walang issue ito. Never kaming nagbato ng issue regarding sa mga dumidikit kay Daddy Frankie. Never kaming nagbato ng issue sa mga dumadalaw kay Daddy Frankie. All of a sudden kayo, bigla kayong magbabato ng issue regarding sa pag-meet up ni Team Daddy Frankie at ni Sir Tekram na parehas, supposed to be parehas ng sirkularidad na iniikutan sa social media, which is ang charity vlogging. Okay? So, ikaw, no, ate, no, kung mapapanood mo to, nako, sinasabi ko sa iyo, oo, konting research, at I'm sure merong nakakilala sa amin diyan. Merong nakakilala sa isang Mirador Pikwa at merong nakakilala sa isang ballpoint man. Okay? So, kung handa ka diyan sa pinasok mo, bahala ka sa buhay mo. Pero sinasabi ko sa iyo, start na 'to ng apoy na sinilaban mo para magliyab ang isang birador na kagaya ko. Okay? At ang kagaya ni Ballpoint Man. So, good luck, ate. No, hindi ko na masyado pahahabain itong video na ito, pero I hope, no, na may liwanag na bumukas sa mata mo ngayon, no? Kung papaano ka nagisa sa sarili mong mantika at paano ka naging bobo sa sarili mong argumento. Okay? So peace out mga kababayan. Keep safe everyone. At wag po natin hayaan or wag natin tangkilikin yung mga ganitong klase ng wannabe. Ito po yung mga wannabe reactor, wannabe defender na sumisimbolo sa ikasisira. Pumasok lang sila dahil akala nila matalino sila. Akala nila ano sila, tawag dito, akala nila magiging visible sila sa mga argumento na ganito. Pero hindi po. Actually, naging visible yung katangahan niya sa argumento na to, which is ikinasisira ng mga iba't ibang community. So good luck, no? At I'm sure sasagot ito mga kababayan sa atin at sasagot ito sa mga babati ko sa kanya. Okay? So good luck at sana, no, galingan mo. Okay, galingan mo. You have to make sure na galingan mo. Okay, dahil iba yung pinapasok mong larangan, ate. Iba, sobrang iba, promise. Okay? So hanggang dito na lang muna at once again, ito po ang inyong lingkod. Ayan, Pikwa Official at your service mga kababayan. Isa po sa mga reactor at defender ng Team Daddy Frankie. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mo ng mga ganitong klase ng birahan, ng topic, okay, ng reaction, ayan, comment down below at
Kung meron po kayong suggestion para sa mga reaction at mga debunking na gusto nyong ipa-debunk sa atin, comment down below po. Open po ang ating comment section para po mag-send kayo ng mga link na pwede nating i-react. Ayan, shoutout po sa lahat at mabuhay po and God bless. Keep on grind mga kababayan at tumulong po tayo ng nasa ayos. Kagaya po ng mga kilala natin at nakikilala nating mga content creator ng mga charity vlogger. Maraming maraming salamat at mabuhay po. God bless.